Are you ready for an exotic adventure? Ano, sama ka sa biyahe ko? Kung hanap mo ay makinis, mabango, malaman, at nuknukang sarap na mangga, pwes, punta na sa tinuguriang Mango Country of Visayas, ang isla ng Guimaras. Sa dami na nagpapatunay na isa nga sa pinakamatamis na variety ang Guimaras Mango, hindi nakataka-taka na in-demand ito sa loob at labas ng bansa. Siyempre, when in Guimaras, mawawala ba naman ang pasalubong na ang flavor ano pa nga ba? Mangga. Mula sa biskwit, tinapay, empanaditas, candies, pickles, you name it. Kaya meron silang mango version ng mga to. At itong Marso lang, may bago na namang nadagdag sa listahan ng pampasalubong, ang Mango Serafina. Serafina, where have you been all my life? Max. So, bagong produkto na ng Guimaras. At kapag sinabi mong Guimaras, syempre papasok ang mangga. So, this is Mango Serafina. May mango yata sa loob. Parang nakikita ko parang no? Alam mo yung nabibili nating nakaka-addict na sampalok. Tapos nilalagay na asukal. Chinichew mo, tapos nun yung spirot na yung buto. Parang ganun yata Hindi natin alam. Hindi siya ganun. Mali. Tsura lang yan pala. Pero, sugar-coated siya. Okay, hindi siya ganun. Lahat nakakain. Paano ba to? Pagkagat mo, crunchy. Asan yung mangga? Gawa ang Serafina sa harina, yeast, asukal at mango puree. At para mas maging mango-rific, inilulubog sa inarnibal na mango concentrate. Pinagugulong sa asukal. Yeah? Yung mangga ang nagdidikit pala sa apat. Konting mangga. Parang mango jam na. Comes in force pala. Pero if ever gusto nyo ngayon ng panghimagas, pagkatapos ng isang malasang meal, ito siguro yung isa lang na pampatanggal ng suga. Kapag sinabing Guimaras, hindi pwedeng walang mangga. Kaya ang mga turista dumadagsa dito tuwing summer. Kung kailan bumababa sa as low as 50 pesos ang kada kilo ng mangga dahil harvest season. Pero teka, paano na kung hindi summer? Paano na walang mangga? Bukod sa mangga naming namumukod tangi ang tamis, ang ganda ng aming isay walang kapalit. 10 to 15 minutes ang boat ride mula sa Iloilo papuntang Guimaras. Dito sa Guimaras, dito nyo makikita ang magagandang beach, ang mga lumang simbahan, mga shrine, ang mga kuweba at ang windmill. Kapag hindi panahon ng mangga,
pagsasaka. At pangingisda ang ikinabubuhay ng mga kababayan natin dito. Para makadagdag sa kanilang pang-araw-araw na kita, sinimulan na rin ng mga mangingisda na magsilbing tour guide sa mga gusto ng island hopping. Pero bago simulan ng tampisaw, lunch muna sa floating cottage. Nandito tayo ngayon nag-dock tayo ngayon sa floating cottage dito sa Barangay San Roque, and they accept walk-ins. Entrance fee is 50 pesos per head. Pero I think mas maganda yata kapag tatawag kayo sa local tourism or yung cellphone number na pwede nilang ibigay, no? At mag-advance call kayo for like probably a week before your arrival, at pwede silang mag-prepare ng different types of food. Tikman natin ang mga pagkaing inihanda ng mga ever-supportive misis ng mga kapuso nating mga isda. Depende na yan kung anong pag-uusapan yung pagkain na gusto nyong i-serve sa inyo, no? But today, we are very lucky dahil meron tayong lobsters, meron tayong adobo yata to, different types of seafood. Meron tayong kinilaw, meron tayong crab, and of course, meron tayong, ano ba yan? Seafood sinigang ba or something. But anyway, alam mo naman, di ba, kapag sinabi natin sinigang dito sa part ng Pilipinas, which is Iloilo side, ang ginagamit nila ay batuan, hindi yung sampalok. Feature na rin natin yan. Yung batuan, they like it because yung mga Ilonggo gusto nila yung medyo hindi sobrang asim, yung saktong tamang asim lang. Yun. Yan. Saan ba tayo? In the middle of nowhere. But this is part of our multi-island tour. At kain muna tayong lunch. Hindi pa siya makeup, sorry. Subukan ko bang buksan to? It's alive. Ow! Yan. Yan. Satsuka? Ooh. Masarap sana mag-hayahay pagkatapos kumain dito sa floating cottage. Pero pwede ba namang palampasin ko ang gandang yan? Maraming pocket white beach dito sa bayan ng San Roque kung saan pasok ang picnic at swimming. Kapansin-pansin din ang malago nilang mangrove forest na bahagi ng kanilang Suba Malawig Eco Tour. Ang Suba Malawig ay salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay Great River. Sa kasalukuyan, isang community organization ang nangangalaga sa mahigit 5,000 hektarya ng mangroves dito sa Guimaras. Pagdating po ng, sabihin natin, sa mga turista, kasi nabalitaan ko na hindi lang humihinto yung programa sa inyo na nakatira dito. Ano pong pwedeng magawa ng mga turista para... Sila yung nagtatanim rin po ng mangroves. At the same time, yung mga flat boat operator natin at mga pang-boat, din nakakatulong din sa may income ng mga tao ngayon. So, malamang sila din kasi mangingisda rin sila at magsasaka. Oo. So dati-rati, pangingisda lang talaga yung mga kalalakihan natin dito. Ngayon, meron na silang, pag walang kita naman sa laot, so pwede naman silang operate ng pang-boat Para sa mga turista. Para sa mga turista. Kasama sa tour activities ang mangrove planting. Layunin kasi ng mga taga San Roque na makita rin ng mga turista ang kahalagahan ng bakawan. Bukod kasi sa sanctuary ito ng mga isda at iba pang yamang dagat, proteksyon din ng mga taga-Guimaras ang kanilang mangrove forest sa tuwing may daluyong o storm surge. At kapag may hindi inaasahang trahedya, gaya noong mangyari ang oil spill sa Guimaras. 10 taon na ang nakararaan. Itinuturing na worst marine disaster sa bansa ang nangyaring oil spill dito noon, nang lumubog ang oil tanker na may dalang mahigit 2 milyong litro na bunker fuel sa Panay Gulf kung saan naroon ang Guimaras.
Naapektuhan ng marine sanctuaries at mahigit 39,000 residents, kasama ang mga mangingisda na naghahanap buhay sa laot. Gaano kahirap yun para sa inyo? Super hirap dahil nung una, mostly nasa seashore, yung sa coastal area, nagde-depend lang po kami dito sa dagat. Sabi ko nga, kwento ko sa'yo dati na siyempre wala namang opisina dito, walang factory, walang mga pinagkikitan. So, pagsasaka lang sa pangingisda. So, wala kaming pera, pupunta lang kami dito sa dagat, kukuha ng mga kabibi. At saka, yung kagaya, mamimingwit lang ganon. So, pag uwi namin, may ulam na kami. Hindi na kailangan pupunta pa ng bayan at saka saan pa bibili ng ulam. So, after at least a year na wala kaming sakripisyo talaga, super sakripisyo. Paano ho kayo bumangon? Mga NGOs, marami din pong tumulong. Yung sa mangrove, isa rin yung, doon yung dati-rati parang half-half lang po yung namin sa mangroves. Ano yung half-half po? Yung parang hindi buo, yung parang Okay lang, dyan lang yan eh. Oo. Pero nung nalaman yung importansya ng mangrove. So ngayon, yun, dahil nga hindi kami masyado tinamaan ng oil spill dahil nga po sa mangroves na nagpro-protect na umakyat sa taas. So hanggang sa labas lang po yung mga oil spill. At saka, din po yung maraming na nursery, kumukuha rin kami ng bunga ng mangroves para itanim, ginagawa namin nursery. At saka nililipat namin sa kabilang bayan yung bumibili. Maraming bumibili. Kasi after noon, nalaman nila na napakalaki ng tulong ng mangroves talaga sa dagat at sa atin dahil nga pag may malaking storm surge na ganon, may protect sa atin. Hindi pa rin masabi ng mga residente rito na fully recovered na ang kanilang karagatan. Lalo't paminsan-minsan, may nakikita pa rin daw silang lumulutang na parang bato na mula sa tumigas na bunker oil. Pero dahil sa pagtutulungan ng komunidad na mapabuti ang kalagayan ng dagat, hindi pa man lubos, pero bawing-bawi na ang ganda ng Guimaras. Pinatunayan niya ng sinisid namin ng Igang Bay Marine Sanctuary. Kahit medyo malabo na ang tubig, ayaw pa rin paawat ng coral sa pagpapakita ng ganda. Nakita ko rin ang ilang sa mga inaalagaan nilang artificial corals na lalo pang nagpaganda sa kanilang underwater paradise. Mangrove planting kanina at ngayon, coral propagation naman. Aba, good job, Guimaras! Dahil seryoso kayo na pangalagaan ang iyong likas na yaman, I dedicate this 30-foot jump to all of you. Yay! Mukhang napatalon din sa tuwa ang cameraman namin si Ray. Okay naman yung lalo pang mag-dive siguro mas okay. Kaya lang, walang oras eh. Best time to dive. Usually naman kasi kahit saan ka naman po magpunta best time to dive talaga is early in the morning. Stilling water, very clear, okay yung visibility mo. Yung mga kaibigan natin na mga isda ay buhay na buhay at di pa takot, hindi nagsisiesta pa. But sometimes, if it's not planned well or katulad sa amin, kasi syempre meron kaming time constraint, hindi naman to bakasyon. Ito ay kahit pa paano trabaho din at meron din kami kailangan tupagin. We take what we can get. So, which means parang just maximize your experience, your diving experience, kahit na scuba diving or free diving, basta enjoy nyo lang. Okay lang ba dyan? Seryoso? Enjoy ako, sir. Enjoy. Yeah! Enjoy lang yan! Sulitin ang bawat biyahe. Tama? Ano correct. Katulad ng mga tatalunin, piliin nyo kung saan kayo pinakatakot. Dahil each and every time you face your fear, that's one less fear to think about. Tama? Hindi, huwag kayo maniwala. Takot talaga kami. Ano, nabitin kayo sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes
all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!